So, ito po mga kababayan, yung isang pag-uusapan natin. Dahil ito pong si Cayetano, talagang hindi humatigil. Kita niyo yung ngiti, ngiting aso, no? Alam niyo, ang tao talaga kapag kapag tawag dito, guilty, lahat gagawin. No? Mapagtakpan lang yung kanyang mga ginagawa. Okay? Kasi pumutok ngayon yung usapin tungkol po dyan sa kaldero ni Cayetano. Ah, bago na palayaw Alan Caldero Cayetano. Alan Caldero Cayetano, mga babayan. No? Nagulat tayo Biglang lumitaw yung usapin ng 2019 SEA Games. Mga babayan. At hindi po biro yung akusasyon dito. No? Ang nakakapagtaka dito mga babayan, iimbestigahan pa lang naman. No? Iimbestigahan pa lang naman. Bakit putak na ng putak si Alan Cayetano? Iimbestigahan pa lang naman, bakit galit na sila? Bakit masyado silang, tawag dito, affected kagad? No? Lalo na tong si Robin. Sabi, inuubos na raw sila. Si Robin ba may sabi nun? Inuubos na sila o si Cayetano? Masyadong affected mga babayan. Sabi pa lang naman ni Matibag, iimbestigahan. No? At the same time, wala namang binabanggit na pangalan. Affected kagad si Cayetano. Malalaman di ba? Kapag talagang may tinatago, mga kababayan Guilty ba? Guilty ba itong si Alan Cayetano? Diyan sa nangyari nga di umano, may corruption daw po sa 2019 SEA Games project. No, yung kaldero. Ito, pakinggan natin kasi ako hahamunin ko rin to si Alan Cayetano, mga babae. May hamon din ako sa kanya. Pakinggan nyo muna tong hamon na to Hinamon niya yung Malacanang Hinamon yung DOJ, hinamon yung NBI, hinamon yung Palasyo. No? Grabe, no? Ito, pakinggan nyo muna. Praise God. Opportunity mga musta. Quiet lang po kayo. Atin-atin lang to. Pero iparating natin sa NBI, sa DOJ at sa Malacanang. Ito mga kababayan, magtataka kayo rito. Bakit laging sa speech nila, laging kasama yung Malacanang? No? Diba? Laging sa lahat ng sasabihin nila, laging kasama yung Malacanang. Alam niyo kung bakit? Kasi sa lahat na nangyayari sa kanila, gusto nilang idawit yung Malacanang. Gusto nilang laging i-emphasize, no? At gusto nilang maging issue, no? Na sa lahat po na nangyayari sa kanila, mga kababayan, ang nasa likod ay Malacanang. Lahat na nangyayari sa kanila, sinisisi nila sa Malacanang. Yung pagkakahuli kay Tigong, sisisihin nila Malacanang. Sino ba nag-file ng kaso dyan? Diba? Pangulong Bongbong Marcos ba? Si PBBM ba nag-file ng kaso sa ICC? Di ba si Trillanes, si Sentry? Bakit yung Malacanang ang sisisihin nila? Diba? Yung naratibo nila, mga kababayan, ganun yung gusto nila. Bakit? Kasi ang gusto nilang mangyari, magalit yung taong bayan sa Malacanang. No? Gusto nilang ilihis yung totoong issue. Ang gusto nilang mangyari, magalit. Magalit yung taong bayan, magalit yung mga DDS sa Malacanang. Yung impeachment trial na to ni Sara Duterte, mga babayan. Yung impeachment trial ni Sara Duterte, sinisisi na naman nila Malacanang. Sasabihin nila, Malacanang nasa likod niyan. Paano naging Malacanang, Alan Cayetano? Sino ba nagbanta kay Pangulong Bongbong Marcos? Di ba si Sara Duterte? Kitang-kita naman, may ebidensya, may video. Di ba? Nililihis lang talaga. Yung usapin. Ultimo yung sinabi ni Basti Duterte, ginawa nyo kagad ng kakaibang kwento.
Di ba? Ginawa nyo kagad ng kakaibang kwento. Binaliktad nyo na kagad. Magaling eh. Sabi sa inyo, magaling po mag-manipulate. Etong si Alan Cayetano. Ngiti pa lang ngayon, nakaka-visit na eh. Actually, makita ko pa lang talaga mukha na ito. Visit na ako eh. Nakaka-visit kasi yung mga tao mapagpanggap, mga babayan. No, yung nagpapanggap ka na makajos ka, papanggap ka na mabait ka, pero deep inside, demonyo ka pala. Diba? May mga ganong tao eh, yung nagpapanggap. Diba? Sabi nga nila, santong kabayo eh. Diba? Oh? Sabi nila, santong kabayo, diba? Tapos, demonyo pala. Diba? May mga ganong klaseng tao eh. Lahat sinisisi nila sa Malacanang. Sinisisi nila ay Pangulong Bongbong Marcos. Impeachment, sinisisi kay Bongbong Marcos. Diba? Lahat na nangyayari sa kanila, yung kaguluhan sa Senado, kay Pangulong Bongbong Marcos pa rin sinisi. Yung pag-ano ng administrasyon, ay ng ano, ng tawag dito, ng pagpapalit ng majority, minority. Sa Senado, Malacanang pa rin. Pagkakahuli kay Marcoleta, pagkakahuli kay Jinggoy, kay Bong Revilla, Malacanang pa rin. Lahat na lang Malacanang. Di ba mga babayan, napansin ninyo na lahat na lang na nangyayari sa kanila no ay Malacanang. Ang nangyayari lang kasi mga babayan, no? Lahat po nung baho nila noon na napagtakpan at natabunan na at yung mga pinagagawa nila nahahalukay ngayon. Yun po yung maganda sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Lumalabas lahat yung baho nila. Diba? Kung hindi pa nabunyag yan, kung di pa pinaimbestigahan yung mga yan, si Marcoleta, kung di pa nabanggit yung tungkol sa Salin tsaka Sosi na yan. Diba? Hindi magsasalita. Ano, pag hindi nabanggit, okay, lusot. Ganon. Ay, sinasabi ko sa inyo. Diba? Kung hindi nabanggit yung Sosi tsaka Salin na yun ni Senator Lacson at walang nagsabi sa kanya, hindi aamin si Marcoleta. Nakita niyo yung ginagawa nilang panloloko na itong mga grupo na to? Yung mga nandyan lahat sa DDS na yan, na Duterte Block na yan. Halos karamihan, niloloko tayo. Tuloy natin. Tayo-tayo lang ha. Sabihin natin sa DOJ, sa NBI at sa Malacanang, di kayo halata ha. Slight lang, pero hindi naman kayo halata. Di raw halata mga babayan, 'di ba? Gumagawa na naman siya ng ng naratibo na ganon. 'Di ba? Gumagawa na naman siya ng chismis. Hirap sa iyo, Alan. Ang hilig mong gumawa ng chismis. Chismoso ka. 'Di ba? Chismoso ka. Alan, chismoso. Pero alam niyo po, mayroong biblical principle. Ayan, gagamitan na naman kayo ng Bible. Sabi sa inyo kayo nagpapaniwala sa mga taong mahilig gumamit ng salita ng Diyos. Mga demonyo yung mga yan. Lilinlangin lang kayo niyan. So anong ating itatanim? Yan ang ating aanihin. At sabi para... Exactly. 'Di ba? Kung ano yung itinanim mo, yun yung aanihin mo. O ano yung tinanim? Kasamaan. 'Di ba? Ano yung aanihin mo? Hustisya. Pag nagtanim ka ng kasamaan, mag-aani ka ng hustisya. 'Di ba? O ano nangyayari ngayon? Nagtanim sila ng kasamaan, mga nangurakot, 'di ba? Nagnakaw sa kaban ng bayan. O ngayon, ano yung bumabalik sa inyo? Iniimbestigahan lahat ng korupsyon na nangyayari noon. Again, sasabihin ko sa inyo mga kababayan, ang gusto kasi nilang mangyari,
Imbestigahan lang yung korupsyon ng administrasyon di umano, no, 2022 hanggang 2025. Ayaw nilang imbestigahan yung korupsyon ng panahon ni Duterte. Bakit? May tinatago kayo? Ha? Nandun pa rin kayo sa luma ng lumang sistema na kapag tapos na yung administrasyon na to, okay na, tapos na. Hindi na dapat imbestigahan. Ganon? Hindi pwede. Tintik na yan. Ayop na sistema na yan, mga kababayan. Kaya hindi umasenso Pilipinas sa ganyan sistema Mangungurakot kayo sa isang buong administrasyon na to. No? 6 na taon, mangungurakot kayo. After nun, bagong administrasyon, okay na yung nakaraang administrasyon? Hayaan na natin yun, wag na nating imbestigahan, tapos na yun, ganun ba? Dito ulit tayo mangurakot sa bagong administrasyon kung magiging kakampi natin, ganun? Kapag hindi natin naging kakampi yung bagong administrasyon, kakalabanin ninyo? Kasi hindi kayo makakakurakot. Ganun ba? Niloloko na tayo ng mga tao na to, mga babayan. Gumising na kayo. Gumising na kayo. Natin ang ating mga kababayan ay sana all. So, ito proposal natin sa NBI, sa Malacanang, at saka sa DOJ. Imbestigahan niyo yung Southeast Asian Games of 2019 kung saan tayo nag-overall champion at tinangala ng buong Southeast Asia. Imbestigahan niyo ng gusto, bigay niyo lahat. We Imbestigahan daw will support totally. Pag sinabi kong ako at hinihimo ko lahat ng mamayan, supportahan yung investigasyon na yan. Tapos, ako naman, 10 ng aming mga kasama na ngayon ay nasa minority. di ba? Ito na yung hamon niya. Imbestigahan daw yung 2019 SEA Games, lahat. Suportahan daw. Good evening po, M. Suzuki. Magandang gabi po sa'yo. Suportahan daw nila yung investigasyon sa 2019. Mga babayan, SEA Games. Ayan Pero ano yung gusto niya mangyari? Ito yung gusto niya mangyari. May kapalit No? May kapalit. Bakit may kapalit? Bakit may terms? Alan Cayetano. Gusto mo pa imbestigahan yung 2019 SEA Games? No? Pero ano nangyari? Anong gagawin mo? Bakit merong kapalit? Hindi ba ito, mga kababayan, ay parang pananakot? Hindi ba ito ay nakikita natin na parang, sige, gawin nyo yan, ito gagawin namin. Di ba? May pinagtatakpan o nanunupok si Alan Cayetano na baka sakaling makuha uli nila. Ito Imbestigahan naman namin ang flood control. Imbestigahan daw nila yung flood control. Deal? So, madali lang yan, Malacanang. Kasi sila raw mag-iimbestiga ng flood control. Nakita niyo yung gusto niya maging terms? Nakita niyo yung gusto niya maging deal sa Malacanang? Explain ko sa inyo bakit gusto nilang imbestigahan yung flood control. Bakit gusto nilang imbestigahan? Bakit gusto nilang sila ang mag-imbestiga? Yung investigasyon ng flood control, okay lang yan. Ang tanong doon, bakit gusto niyang sila ang mag-imbestiga ng flood control? Simple lang yan. Kasi sinasabi nila, mga babayan, na itong investigasyon na to sa kaldero ni Alan Cayetano, mga babayan, ang motibo daw niyan ay ubusin daw po sila. Kasalanan ba namin? Kasalanan ba natin na lumabas yung issue na yan at iimbestigahan? Na may nakitang anomalya dyan? Sino may kasalanan? Ang sinasabi nila, naratibo nila rito, kaya po iniimbestigahan yung kaldero ni Cayetano dahil inuubo sila. Ngayon, ang deal niya, imbestigahan daw po ng NBI, DOJ, ng Palasyo, yung 2019 SEA Games. Imbestigahan daw po, mga babayan. Pero, ang gusto mangyari ni Alan Cayetano, mga babayan, sila mag-iimbestiga ng flood control. Ibig sabihin,
sila hahawak ng Blue Ribbon. Nakita niyo yung katarantaduhan? Yung sinasabi ni Cayetano? Kasi nga, gusto nila sila humawak ng Blue Ribbon, mga kababayan. Bakit? Gusto nilang idawit yung Pangulong Bongbong Marcos eh. Obvious ka, Alang Cayetano. Kitang-kita yung motibo mo. Mas obvious na obvious yung motibo ninyo. Diba? Mas kitang-kita yung gustong mangyari ni Alan Cayetano, mga kababayan. Oh. Ano mangyayari ngayon pag inimbestigahan yung yung kaldero ni Alan Cayetano? Tapos, hindi ibinigay sa kanila yung Blue Ribbon at hindi sila pinayagan na sila ang mag-imbestiga sa flood control. Simple lang isasagot ng mga yan. Diba? Sabi sa inyo, etong bunganga na itong si Alan Cayetano, ang dila po niyan, double blade. Ano yung lagi ko sinasabi? Na itong si Alan Cayetano po, pag nagsalita yan, double blade po lagi. Ibig sabihin, wala kayong kawala sa bawat sasabihin niya. Sumagot ka ng oo, yari ka. Sumagot ka ng hindi, yari ka pa rin. 'Di ba? Ganun ho kasi, no? May makikita tayong ganyan. Nababasa natin sa mga libro na ang salita po ng demonyo, mga kababayan, mapanlin lang. Ang demonyo po, mga kababayan, ay mapanlin lang. Minsan nga ho, nagpapanggap pa yan na Panginoon. Diba? Nagpapanggap pa yan na makadiyos ang mga demonyo. Yan ho ang ugali at traits ng mga demonyo eh. Diba? Para makapanlin lang sila ng tao. Kunyari, mabait. Gagamit ng salita ng Diyos. Yung pala, mga demonyo na pala. Diba? Maghahamon ka ngayon? Cayetano? Tapos pag hindi binigay sa inyo ng palasyo, anong gagawin mo? Ano sasabihin nyo? May tinatago kayo. Kaya ayaw nyo kami mag-imbestiga ng flood control. Ako naman magtatanong sa kanya, bakit hindi nyo inimbestigahan yung mga flood control anomalies ng panahon ni Digong? Ako naman maghahamon dito kay Cayetano. Sige, papayag tayo, mga babayan. Imbestigahan niya yung flood control. Sa Blue Ribbon, ako honestly, okay lang sa akin. Imbestigahan talaga yan, yung flood control na yan. Kasi sabi nga sa inyo, corruption yan eh. Pero, ang deal ko kay Alan Cayetano, no? Kahit i-record nyo tong video na to, i-cut ninyo, i-send ninyo, i-share ninyo, wala akong pakialam kung makakarating to kay Cayetano. Imbestigahan nyo yung flood control, wala akong problema dyan, Alan Cayetano. Pero isasama natin yung flood control anomalies mula 2016 hanggang 2022 at lahat ng mga anomalya ng panahon ni Digong. Payag ka, Cayetano? Cayetano? Payag ka? Imbestigahan nyo, walang problema. Lahat naman tayo gusto nating masagot yung flood control na yan. Pero ang deal ko sa'yo, hahamunin naman kita. Ako naman nahamon sa'yo. Payag ka ba? 2016 hanggang 2022, imbestigahan yung flood control sa panahon ni Duterte. Imbestigahan nyo. Blue Ribbon, gamitin nyo. Walang problema. Imbestigahan nyo. Pero mula 2016 hanggang kasalukuyan, imbestigahan ninyo yung flood control. Ano kaya isasagot ni Cayetano? Hindi pwede? Dapat ang pinag-uusapan lang 2022 hanggang ngayon? Hindi. Malaking katarantaduhan yun. Yan naman yung hamon natin kay Cayetano. Kung nahamon niya yung Malacanang na if sila raw mag-iimbista sa Blue Ribbon, sa flood control, imbestigahan nyo, walang problema. Pero ang hamon natin sa kanya, total, sinabi naman niya, taong bayan. Di hamon naman natin sa kanya, ungkatin nyo hanggang 2016. Bakit? Kasi, yung pong mag-asawang Diskaya, lahat ng negosyo nila, no? Sila na nga umamin eh. Yumaman sila eh.
simula 2016, dun dumami yung proyekto nila sa DPWH eh. Sino ba presidente ng 2016 hanggang 2022? Oh, 'di ba si Duterte? Eh 'di ba may posisyon ka rin sa administrasyon ni Duterte? Imbestigahan nyo hanggang 2016. Pero kung sasabihin mo administrasyon lang ni Pangulong Bongbong Marcos, hipokrito ka. Sumusunod naman sa inyo, sila Senator Erwin, Oh, sila diba? Senator Malacanang na naman ang inaano niya rito. Kasi nga, gusto nilang maging naratibo, mga kababayan, na yung Malacanang ang nasa likod ng lahat na nangyayari na to. Kung wala kayong ginawang mali, kung wala kayong ginawang kabulastugan, kung wala kayong ginawang mga korupsyon, hindi naman kayo iimbestigahan. Lacson, yung mga nasa Blue Ribbon. Kalabitin nyo na. Total, 30 weeks. Matagal po itong impeachment. At sabi nga, wag panay technicalities. Eh lalo po ang Blue Ribbon Committee, wala masyadong technicalities doon. So wag po tayo mangamba sa kahit anong investigasyon. Salamat po sa lahat ng nagpaparating ng suporta, lalo po yung prayers. Huwag daw mangamba sa investigasyon. Eh, bakit may terms ka? Ba't meron kang terms? Diba? Kung wala kang tinatago, Cayetano, imbestigahan. No, sasabihin mo lang naman, simple lang. Sige, imbestigahan nyo, walang problema dyan. Wala akong pakialam dyan. Ganon. Pero kung meron kang terms, diba? Pananakot yan. No? Pananakot yan, yung ginagawa mo. Pagkatapos sabihin na incidental lang dahil yung building, biglang pinawalang sala na ang mga kakampi nila. Tapos sinabi ng DOJ, tama yung investigasyon na yan. Tapos ang Malacanang, naimbestigahan na daw yung sekretary nila, pero ako daw, hindi pa. Okay lang, imbestigahan natin lahat. Pero hindi naman siguro bad words ang flood control. Ang bad words ay cover up. So, tama-tama, magsosona na ulit. Sinasabi daw niya, may cover up. Pag-usapan ang mahal nating Pangulo na tunay ng mga pangyayari. May list na kami ng mga witnesses na mga matitibay. Yung iba, nasabi na in public. So, supportan natin lahat. Ano yung witness nyo? Matitibay. Anong witness na matitibay, Cayetano? Yung gumagawa ng kwento? Sa flood control? Yung witness ninyo na biglang nawawala na lang? Diba? Huwag kami lokohin nyo, Cayetano. Obvious naman yung galawan niya eh. Ganyan yung galawan ng mga ng mga taong may tinatago eh. Diba? Ganyan yung galawan ng mga taong may tinatago. Yung parang may pananakot lagi. Tapos after nun, After nun, sasabihin ninyo, may cover up? Sabi mo, may cover up? Ha? Yun naman talaga eh. Ganun naman yung sinasabi nyo talaga lagi eh. May cover up. No? Pero nung nabanggit, ng panahon ni Duterte, na dapat pati yung imbestigahan, galit na galit kayo. Mga DDS. Diba? Mga mukhang mukong lang eh. Oh. Actually, ako gigil ako kay Cayetano. Gabi na kasi. Baka magsisigaw na ako rito.